Hello guys, good morning. Nandito naman tayo sa taniman ng grapes dito sa Japan. Makikita natin guys, yung yung grapes natin na wala ng dahon at itong isang variety na meron pang dahon. Pero sa ngayon guys, medyo na taglamig na. Tandaan natin, dito sa Japan, may 4 na season sila. Una, tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. Ito ang benefits dito naman sa Japan guys. Kahit hindi tayo mag-pruning guys, kusa itong malalaglag yung dahon, hindi kagaya sa Pilipinas, kailangan mo talagang i-pruning para magbunga. Dito sa Japan, kahit hindi mo kailangang i-pruning guys, magkusa siyang magbubunga, pero yung yung bunga hindi masyadong maganda guys. Kailangan mo talagang i-pruning para maiwasan natin yung mga sakit-sakit at hindi masyadong dikit-dikit yung mga sanga. Yan, makikita natin itong isang variety guys. Hindi ko alam talaga itong anong klaseng grapes to, pero medyo masilan to sa lamig. At pero ito naman guys, ito ang mauna na panahon ng tagsibol na magkaroon ng dahon at bulaklak. I-compare naman dito sa isa. Yan, makikita natin yan. Makikita natin. Ngayon guys, ito na ang tinatawag nating dormancy stage ng ng tanim natin, na kung saan natutulog na sila kasi dahil sa unfavorable condition guys, na taglamig talaga. Hindi kagaya sa Pilipinas talaga na year round. Year round siyang yung buhay niya yung growth niya patuloy. Dito sa Japan, na simula ng Mayo hanggang August yung growth niya. Pagdating ng medyo taglamig na guys, medyo humihina na, at during winter time wala na talaga guys, natutulog na. Yan. Yan, makikita natin. Wala nang yung buds niya na talaga, tulog na, parang patay, makikita natin. Yan. Dapat tandaan natin guys, magkaiba yung management dito sa Japan at sa Pilipinas. Dito sa Japan kasi guys, talaga, isang beses lang silang maglagay ng fertilizers isang taon. Kasi ang kadahilanan guys, isang beses lang itong pwedeng magbunga. Hindi kagaya sa Pilipinas, kaya magbunga ng 3 times or 2 times, depende sa location. Kung may greenhouse ka, pwede kang pabungahin mo ng 3 beses isang taon. Dito sa Japan guys, isang beses lang talaga. Yan. Makikita natin, hindi lang grapes, makikita natin ibang tanim natin guys na medyo wala ng dahon, taglagas na. Ito guys, yung dahon naman guys, kusa nalalaglag sa lupa at nagiging pataba. Yan. Sa ganitong stage guys, ito ang panahon ng dito sa Japan na mag-pruning sila ng grapes. Puputulin na ng bawat sanga. Pagkatapos paghintay sila ng April or Mayo na kusang magsibol yung yung grapes. Yan. This time din guys, during guys ng winter time, ito ding time na maglalagay sila ng abono, pataba sa bawat puno guys. Pero kami guys, hindi pa kami naglalagay, maghihintay pa kami ng ilang months kasi medyo busy pa sa company namin. Yan. Makikita natin yung dalawang kaibahan ng variety. Makikita natin itong variety guys, medyo wala lang talagang dahon, medyo masilan to sa sa lamig. Ito naman medyo lumalaban guys, mayroon pa. Tandaan natin, maraming variety, depende sa location guys. Kasi may ibang variety talaga guys dito sa Japan na hindi kaya ang super lamig. Yun, kagaya sa tinatanim sa Hokkaido. Doon sa Hokkaido talaga guys, sobrang lamig yun. May ibang variety na guys na doon lang tinatanim na matibay talaga sa frost or yung snow na kayang mabuhay. Yan. Makikita natin guys yun. Itong puno na to guys ay 3 taon na to guys. Yan dito sa Japan.
3 taon na yan. Ganito lang. Yan guys, makikita natin. Basta, tandaan lang natin ha, magkaiba yung klima sa Pilipinas at saka dito. Baka magtaka kayo, yung management magkaiba talaga. Pero, almost the same guys. Kung ano ang pangangailangan ng tanim dito, ganun din sa Pilipinas. Kaso lang, yung ano ba, yung fertilizer management, yung magkaiba talaga. Kasi 3 times o 2 times sa Pilipinas pwede pabungahin. Dito, isang beses lang guys, natutulog lang. Nakapahinga yung tanim natin. Hindi kagaya sa Pilipinas, year round, buhay na buhay siya guys. Patuloy yung ano guys, yung growth niya. Hindi kagaya dito. Kahit maglagay ka ng fertilizer sa ganitong time, hindi niya kinakain guys. Maghintay pa ng Mayo para masipsip niya. Pero sa ganitong panahon guys, yung tamang paglagay para magkaroon ng decomposition process. Pagdating ng Mayo, madali nang masipsip yung nutrients na bawat kailangan ng natin, yung grapes. Oh, nakikita, baka nagtaka kayo guys, but may ganito. Oh. Yan, green. Pero wala na, useless ito guys kasi wala na, naabutan ng taglamig. Yan. Oh, itong variety na to medyo ito lang tinatawag na Yamabudo. Pero hindi ito talaga tunay na Yamabudo. Medyo matamis, medyo maasim. Ito ay ginagawa talaga guys ng wine dito sa Japan. Dito sa area namin, ito ang sikat na wine varieties na ginagawa. Yan. Oh. Baka magtaka kayo, nagdidilaw. Wala, lang cause of, lang to guys, sa lamig. Wala na, kusa atong malalaglag at magkakalbo, ganito ang mangyari. Sige guys, kung may katanungan kayo, pwede kayo magtanong sa akin regarding grapes. Yan, message lang kayo sa akin. Okay, thank you. Hello guys, nandito tayo sa sa taniman namin ng grapes. Makikita natin guys na wala na yung dahon yung grapes natin kasi dito sa Japan mayroong winter season. Yan, makikita natin guys. May dalawa tayong variety dito. Ito makikita natin guys, yung itong variety mayroong pang dahon, pero itong isang variety guys wala ng dahon kasi may ibang variety guys na mabilis siyang matamaan ng lamig. Pag matamaan ng lamig guys, kusang malalaglag yung dahon niya. Yan. Yan, ito naman yung medyo matibay sa lamig. Medyo matagal pang buhay niya. Pero wala na pa, malapit na tong taglagas yan. Makikita natin guys. Dito sa Japan guys, tandaan natin, mayroong dormancy. Ito yung time na natutulog yung guys, yung grapes. Kasi dito sa sa Japan, 4 ang season nila. Tagsibol, taglagas, tagsibol, taglagas. Bahala na ayaw ko na Hello, good morning guys. Ngayong araw mag-proning na po tayo sa grapes kasi papasok na yung winter time, mag-i-snow na. Kasi ito yung time na i-proning yung mga grapes para for next year maging ready na yung tanim natin. Yan. Ganito na lang guys, papakita ko na sa inyo yung kasalukuyang grapes ngayon. Tapos mamaya guys, kasi wala kasi kung tagahawak ng ng cellphone ko. Yan, ganyan ha. Ipapakita ko sa inyo. Yan, makikita natin guys. Tapos to, itatapon lang natin tong mga sanga kasi dito sa Japan kasi hindi kasi ugali nila na itanim yung mga sanga pagkatapos. Yan. Okay. Let's do it guys. Magpo-proning na po tayo. Thank you.
Hello guys, ito na po yung ano natin, yung finished product sa pag pruning. Makikita natin, oh, yan. Oh, yan. Yan, ito naman yung sa kabila, makikita natin yung finished product. Yan, oh. Yan. Dapat kalbuhin talaga yung yan. Ito lang ang tinitira, yan. Yan, makikita natin. Oh, yan. Ito na yung mga pinutol ko. Itatapon lang dito yan dito sa Japan. Hindi naman kagaya sa Pilipinas na kailangan itanim. Kasi kung gusto nila magtanim, kusa talaga silang bibili sa tindahan. Yan po. Oh, yan. Makikita natin yung puno. Kasi pag magkaroon ng sibol to, dadami talaga to. Yan. Yan. Ito na po yun, oh. Yan. Ito na po. Medyo maganda na tignan. Next year magkaroon na maraming bunga. Yan. Yan, ipapakita ko sa inyo. Yan. Ito. Yan. Makikita natin yan, malinis na. Kasi ngayong araw kasi nagpo-pruning kami sa lahat ng mga tanim dito. Yan, oh. Yan. Yun. Ay. Yan, ito lang, itatapon lang namin to, oh. Yan. Yan. Makikita natin pinutol lang. Ito po yan ngayon. Ipo-pruning po natin to. Yan. Yan. Ipo-pruning natin. Makikita natin marami siyang brush. Kailangan natin alisin yan. Kasi para next year, maganda po yung resulta. Yan. Makikita natin. Medyo maliit lang itong variety. Pang wine talaga to. Ganito. Pero, ano to? Resistance to sa sa mga sakit-sakit at sa ulan. Yan, makikita natin. Hindi lang ni boss ngayon hinarvest, pinabayaan lang yan. Yan. Yan, makikita natin yan. Oh, ito sayang talaga kasi itatapon lang namin to. Yan. Kasi yan. Yan. Ito i-pruning po natin to ngayon. Ipapakita ko yung result. Wala kasing tagahawak ng ko. Yung cellphone. Ito po. Sige. Yes, ito na po sa kabila. Yan. Makikita natin. Marami tayo lang ialis na kakaunti na lang yung ititira natin yan. Makikita natin yan. Yan. Yan po. Yan. Yan. Yan, makikita natin.